So for today's video nga, sasamahan natin si J-Logs TV para magpa-register ng Jack and Poy Battle sa Otaichi. Kasi dati rin pala siyang varsity ng Jack and Poy sa Pilipinas. Pero bago kami dumiretso doon, dumaan muna kami dito sa Daiso. Bumili siya ng pambomba ng gulong ng bisikleta. Tig 110 yen lang din naman kasi dito, tapos ilang beses muna siyang gagamitin. At binilhan din niya ako ng isa kasi nagamit yung isa akin dati. Bumili din siya ng gloves at pantakip sa tenga kasi magtataglamig na. Tig 110 yen lang din naman. Nasa 45 pesos. At bumili din ako ng face mask ko kasi wala nang stock eh. Tapos si Boss Vic bumili naman ng supporters para sa daliri. Masakit daw kasi yung daliri at kamay niya sa pagbabaliktad ng karton. At yun, nagbayad na kami nung nakuha namin mga kailangan namin. Lahat ng mga nabili namin, tig 110 lang din yan mga yan. Marami kang murang mabibili dito na magagamit mo talaga sa pang-araw-araw. Kaya sulit talaga tong Daiso para sa aming mga OFW. Naglakad-lad kami dito at maya-maya pa may nakita kami nakanganga oh. Masarap ang buhay. Kaya nag-trading kaming umupo sa mga katabing upuan. Aba, okay pala to ah. Uupo ka lang dito, mamasahin yung buong katawan mo. Nakbaka niya man na Kemba. Kaya pala napapanganga si Lolo eh. Sarap pala talaga sa pakiramdam. Sa J-Logs TV, kamay naman pinamasahe. Talagang pinaghahandaan yung Jack and Poy Battle ah. At tumayo na nga kami at nag-try din ako magpa-BP kung pwede ba ako sa Jack and Poy Battle. Si J-Logs TV, di na daw kailangan kasi sigurado siya sa kondisyon ng katawan niya eh. Yung sa akin, ayos naman BP ko. Pwede naman, kaso depende. Hindi kasi ako varsity ng Jack and Poy Battle sa Pilipinas eh. Sabi ni J-Logs TV, kailangan ko pa daw kumain ng marami para sumabak sa battle. At yun, pagdating nga namin dito sa Otaichi, talagang dumiretso na si J-Logs TV para sa registration counter. Dito nga sa Battle of the Jack and Poy. Sir, magpaparegister pala ako sa gaganaping Jack and Poy Battle. Varsity kasi ako ng Jack and Poy Battle sa Pilipinas. Susubukan ko yung kakayahan ko kung pwede pa ako sa international. Sige, pero kailangan pang puspusang pag-iensayo dito. Kaya tumingin siya kay Doremo kung meron ba siya pwedeng magamit sa pag-ensayo, kaso wala. Manda kayo, kung tatanggalin kampiyon. Ay, andyan pala ka. Dapat kukuka ka. Talagang desidido siyang manalo, kaya gigil na gigil sa pag-ensayo. Pinatry pa nga niya kay Mang Rudy bago niya bilhin. Ito naman si Boss Big mapagmahal, nagpakita ang gilas din, isang daliri naman, kaso nakasuporter. Binayaran na nga niya para hindi na masungkit ng mga kalaban niya. At naghanap din siya ng mga costume na gagamitin para sa battle. So wala siyang trip, kaya sa ibang shop na lang daw. At binalikan nga namin yung mga claw machine dito. Gaganti tayo ngayon. Kukuhanin natin to. Nung nakaraang punta kasi namin dito, nakadalawang tira ako pero wala, hindi ko nakuha eh. Ngayon, tatry din natin ulit ng dalawang tira to. Pag hindi pa nakuha, iwanan natin. Pero sa tingin ko makuha naman eh. Muntik na, malapit na eh. Nung pangalawang tira ko nga medyo nakaangat na, kaya tingin ko kaya na to. Pagkasungkit ko, ayun. Sumabit, naglag. Ikwana mo rin ba panjin pa ikwana, no? Danupan. Tingin ko nga medyo nakaswerte tayo ngayon kaya magtatry pa tayo ng action figure. Tingnan natin kung pwede to. Hanggang isang tira lang tayo dito. Pagka wala, tama na. Sablay tayo dun kaya balik na lang tayo dito sa mga pagkain. Medyo nadadala ako dito kasi medyo malapit na malaglag eh. Nakatatlong tira din ako. Buti na lang sa pang-apat na laglag din. Pwede na, hindi na rin tayo lugi. May pamilienda na rin sa kaisya. Tapos bumalik tayo sa mga action figure. Isang tira lang din dito, gaganti tayo. Sablay yung isa. Buti na lang sa isang tira, laglag agad oh. Panalo! Palabas na kami nung makita namin itong fried chicken, no? Nasa claw machine din pala to. Pwede ka rin naman bumili ng mga action figure dito para hindi ka naman maraming sa mga claw machine na pinaglalaroan nila. Marami ka rin naman mapagpipilian dito. Meron nga dito set ng one piece. Nasa 69,000 yen, nasa 25,000 pesos sa Pilipinas. At lumabas na nga kami ng Otaichi. Diretso dito sa McDo, nagaya si Boss Vic, walang katulad eh. Nagutom na naman ang mga danupan. Ganito lang din mga pagkain dito, burger set lang, walang rice. Pasalamat ka McDo, walang baon ng mga rice ngayon mga danupan. At nag-order na nga kami, nalilibre na nga naman si Boss Vic, walang katulad, kaso tinanggihan na lang namin. Kakahiya na kasi masyado, Boss Vic. Sobrang bait nga niya ni Boss Vic, mapagmahal, sobrang galante, lagi na nililibre, kung naman talagang mahihiya. Mayaman na talaga yan sa Pilipinas, hindi naman talaga kasi trabaho pinunta niya dito eh, gusto na talaga maglibang. Mabilis ang kain nga lang kami dito, tapos tumayo na kami, nililikpitan namin yung mga pinagkainan namin. Ang galing kasi dito sa Japan, wala talaga silang tagalinis, kaya ikaw talaga magliligpit ng mga pinagkainan mo. Disiplinado talaga ang mga tao dito, kaya kami, nahawa na rin kami, kahit na hindi naman talaga kami ganito. So yun na nga, hanggang dito na lang muna tong video nito. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag din kalimutang i-like and share tong video nito at i-follow na rin si Bapang J Vlogs kahit wala tayong pa Gcash ngayon. Maraming salamat din pala sa mga sumusuporta at naniniwala. Yun lang muna, maraming salamat!